abay, problema nyo ba yung mga anak ninyo? Tigas ng ulo? Tigas ulo. Oo. Kumbaga wala ka ng boses, halos malat na malat ka na sa pagsasabi, "Huwag yan, ganito yan, ano ba, kulit-kulit mo?" Ayaw makinig. Tama-tama mga bay. Tutulungan tayo ng PMHA para naman makapagbigay sila ng ilang payo, ng ilang tips kung ano dapat natin gawin. With us today, Mommy Liz. Siyempre, si Miss Kim Lee Bailon. Oo, EIS Program Officer from Philippine Mental Health Association. Yes. Good morning! Good morning din po, Mami Liz at saka Abay Zuli. Kamusta ka na? Mabuti naman po. Alam mo, every time na makikita kita, pabata ng pabata. Oo, no. Maraming salamat po. Ayan, sige. Yung nabanggit natin, bagamat mamaya ang tatalakayin natin itong sa PMHA talaga, kung ano yung itutulong nito. And of course, doon sa kanilang forum o lecture na gagawin. Pero sa tanong ng mga mami, ano ba ang dapat gawin dito sa mga makukulit na mga anak nila? So, kung dapat pong gawin, no, syempre hindi naman po agad-agad pag makulit na agad yung bata is may diferensya na po agad. So, syempre kakausapin din po natin and o-obserbahan din po natin saan ba nagmumula tong kakulitan ng bata. Likas ba talaga siyang ganitong kalikot o makulit o pasaway o baka naman po din sa atin din po bilang magulang, yung pagmamagulang din po natin, baka naman po nakakaapekto din to sa behavior po ng bata. So, hindi po siya yung parang one size fits all na parang ito lang po yung dapat gawin sa mga batang makulit o matigas ang ulo. Pero titignan po natin, marami po kasing aspeto na nakakaapekto dun sa behavior ng isang bata. So yan po, magbabago pa po yan through his lifespan. No? Pag tumanda siya ng kaunti, pag naging adolescent siya, pag naging adult siya. So mag-iiba pa po yan. So dapat po malaman natin talaga kung ano po yung root, no? Bakit po ganito yung behavior ng isang bata. So marami pong pwedeng gawin ang isang magulang para malaman yun. So yun through observation po. Pwede rin naman pong tulong po ng profesional kung sakali pong na sila mismo nahihirapan sila na nadadala hanggang sa school and nakaka-apekto sa functionality po ng bata, hindi na nakaka-perform ng maayos sa school o kaya naman sa bahay sobrang kulit, hindi kayo makapunta ng mall kasi nagpapasaway siya. So maaari po kayo humingi ng tulong sa mga profesional para po sila po yung mag-a-assess po dito sa bata kung ano po ba yung problema o underlying problem kung bakit ganun po yung kanyang behavior. Nabanggit ni Miss Kim kanina yung tungkol sa hanggang medyo magkaedad. Ano ba nga ba ang perfect na age range ng isang bata para simulan na disiplinahin hanggang sa ano yung age na hindi na siya hindi na mababago, yun na talagang attitude, yun na yung behavior? Kung sa ano naman po, sa mga bata po, as early po, as yung nakakaintindi na po siya, kahit baby pa po, kaya po natin siyang disiplinahin Opo, toddler, no? 2 years old, di ba? 3 years old, din yung natututo na yung mga bata. Even yung potty training, di ba po? Doon pa lang tinitrain na natin So, yung discipline po na ipapasok na natin doon. So, wala naman po sigurong specific na age na kailangan 3 years old lang ako magdidisiplina hanggang 6 years old, ganyan. Hindi naman po ganun yun. So, through lifespan, no, yung gabay ng magulang po, kailangan po talaga yun ng mga bata. And yung sinasabi nyo po, hanggang kailan tayo magdidisiplina. So, nasa prerogative din po ng parents kung kailan po nila yun parang ihihinto. Kasi yung pagdidisiplina naman po, hindi na ibig sabihin ito yung pamamalo lamang. Okay? So, kasama po dyan yung ano yung mga rules natin na ginagawa sa bahay. Kunwari, kung yan ay teenager na po, may curfew ba kayo? Nasusunod kaya yun ng bata? Form din po yun ng disiplina. So, hindi lang naman po isang klase. So, marami pong kaparaanan, no? Para tayo po bilang magulang, madisiplina rin po yung mga anak natin. Parang conditioning, no? Yes, Classical opo. conditioning, instrumental conditioning. At itong mga bagay na ito, mga abay, ay maaaring matalakay doon sa kanilang isasagawa na lecture forum po. Yes, today yan, Apo. Oo. So, iniimbatahan po natin ulit yung ating mga kataong bahay. Ngayong pong araw na to, April 8, gaganapin po yung ating first triannual lecture forum sa Philippine Mental Health Association. Ang title po nito is Despicable Me. Ayan. So, Inherited or Acquired Understanding Conduct Disorder. So, mamaya po itong 1:00 hanggang 5:00 ng hapon sa Philippine Mental Health Association Conference Hall. Ayun. So, kung
meron po kayong katanungan, yung ating mga kataong bahay, kung gusto pang sumama o humabol mamaya sa registration, open pa naman po. No, maaari po kayong tumawag sa aming mga numbers. Ibibigay ko na po ba? Yes, please. Opo, so pwede po kayong tumawag sa 921-4958 at 921-4959 kung meron po kayong mga katanungan. Oo. Alam po ninyo mga abay, maraming pwedeng maitulong ang Philippine Mental Health Association po sa atin. Dapat yung stigma nung marami sa ating mga abay na kapag ka nagpunta, di ba, mamili sa psychologist, sa isang psychiatrist, o sa BMAJ mismo, oops, may problema sa pag-iisip. Yan po yung, actually, yan po yung nagiging tabu sa problem atin. natin, no? Parang feeling ng mga kataong bahay natin, o kaya yung normal lang na parang saan ka galing? Sa Philippine Mental Health Association, ganyan, iniisip nila agad, no? Ang mga taong pumupunta sa amin po is may mga sakit sa pag-iisip. So, hindi naman po. Hindi naman po lahat ng tao na pumupunta sa Philippine Mental Health Association ay may sakit sa pag-iisip. So, ang PMHA nga, actually, yun po yung tatalakayin natin for today, no? So, we are a private, non-stock, non-profit organization dedicated to the promotion of mental health and prevention of mental disorder. Kumbaga, ang pinaka-trust po natin dito, Abay Zul, is yung promotion. No? Yung tatanggalin natin yung stigma or yung parang maling pag-intindi ng public, notion ng public about mental health. So, kasi minsan kahit nakakaakibat na nga yung salitang health, negative pa rin yung naiisip ng mga tao. So, ang mental health po, lahat po tayo merong ganito, no? Kailangan natin pangalagaan to. So, hindi lang physical, hindi lang social, hindi lang emotional health. Yung mental health, ito po yung balanse ng lahat ng aspeto ng buhay natin na yun. So, mahalaga po na mapangalagaan natin ito para po hindi ito ma-develop into mental disorder. No? So, yun yung ayaw nating magkaroon. Kaya sa PMHA po, actually, ginagawa po natin tong advocacy na to through our programs and services. So halimbawa pupunta kami sa PMHA, kami ba ay merong parang mga counselor na mag-assist sa po. amin? Oo. So, pwede din po, katulad ng sinabi ni Mami Claire, no, pwede din po kayong pumunta sa PMHA for counseling. Yun po yung sinasabi natin kanina na hindi lang naman po lahat na pumupunta sa atin is puro mental health patients. No? Meron din po iba na nangangailangan lamang ng counseling. Opo, ng kausap, diba, no, magpoproseso ng kanilang mga problema o nararamdaman. Diba? So, pwede po kayo humingi ng tulong, hindi po agad ibig sabihin na pumunta kayo sa amin ay meron agad kayong sakit sa pag-iisip or i-issuehan agad kayo ng gamot na inumin mo to, hindi po ganun. Ayan. So, yun po yung gusto natin malaman ng ating mga nanonood ngayon. No? Kung minsan kasi may mga abay tayo, no, Abay Julie, na gusto nilang maintindihan, ano nga ba itong pinagdaraanan ko? Kaya para sa kanila, mas madali nilang ma-cope yung isang pangyayari sa buhay nila kapag naiintindihan nila ano nga ba yung na broken hearted or loss of bereavement, loss of a loved one. Yung coping kasi napakahalaga nun. Yes po, mahalaga yun para mapangalagaan talaga natin. And hindi po lahat ng tao sapat or angkop yung coping mechanism para doon sa isang bagay. May ibang tao na resilient. O kaya matatag sila na kahit anong problema, okay lang sa kanila, nalalagpasan nila or hindi sila naapektuhan. Pero meron din po ibang tao na kaunting problema lamang, parang feeling nila pasan na nila ang mundo. So ito yung sinasabi po natin na kailangan natin ng ibang tao na tutulong sa atin para maproseso yung ganitong mga nararamdaman natin. And wala pong masama kung sakali po tayo ay mangailangan ng tulong profesional. So, so what are the ways to make our mental health healthy? Ayan. Opo. So, syempre po, pag sinabing mental health nga po, ito yung balance ng lahat ng aspeto. So, syempre, kailangan po, be physically healthy rin po. So, kung yung ating physical body, no, kailangan napapangalagaan din natin through exercise, proper diet po, masustansyang pagkain dapat yung kinakain natin. Meron tayong sapat na pahinga, nakakatulog tayo ng sapat, hindi ba? Hindi yung parang workaholic, puro trabaho hanggang weekend, di ba? Wala na tayong pahinga at oras sa sarili. So, dapat po, nagpapahinga rin tayo, nagre-rest din tayo once in a while. So, syempre din po, papangalagaan din natin yung social interaction natin, yung support group natin, yan, ini-enrich din po natin dapat. So, tayo po, social being tayo in nature So, dapat meron tayong kaibigan na talagang yung matatrust natin talaga, masasabihan natin ng problema, kung meron tayong problema, masishare natin ng problema kasi nakakagaan din po ng ating loob yun, no, na mailabas, meron tayong ibang tao na
hinihingan, no? So, yung ating mga kapamilya po, no, dapat inaalagaan din natin yan. Kasi, kumbaga, mawala natin kaibigan, di ba? Yung pamilya natin, Totoo sila yun, pa rin yun family. Hindi natin yan mapapalitan. So, dapat ini-enrich natin or pinapangalagaan natin yung social community natin kung saan tayo belong. And then, syempre, dapat din po, nakikisangkot din tayo sa lipunan. So, hindi po ito ibig sabihin yung parang sasama rin po tayo sa makikirali, ganyan na. Ibig sabihin po, yung parang we have contribution to the society. So, isang definition po kasi ng mental health, yung 4 na aspeto na natatouch natin. Yung una po, alam po natin yung ating kahinaan, mga kalakasan natin, di ba, kilala natin yung ating sarili. Yung ikalawa naman po, kailangan natin makakoop with the normal stresses of life. Yung ibig sabihin, lahat naman po tayo na stress, lahat tayo may relative problema. yan, andyan lang Opo. lagi. Pero, kailangan, alam natin kung paano natin to tama. I-manage. Yes, paano natin to i-manage ng tama at hindi yung i-manage ng negatively, kumbaga positive yung ating pag-manage ng ating mga problema and yung emotions natin. And yung ika-3 po is yung we work productively and fruitfully. Yung hindi lang marami tayong gawa, pero puro naman parang hindi naman ganun kaganda. Hindi rin naman pwedeng isa lang yung gawa natin, perfect na perfect, pero marami ka pa palang task na nakatambak. Yes. So, dapat balance, no? Nung productive and being fruitful sa ating mga trabaho, sa ating ginagawa. And yung ika-4 po, yun nga, contribution to the community or to the society. No? Ayan yung maaari pong makiisa tayo sa mga tree planting activities, mga activity ng komunidad. Volunteerism, di ba po? Yung simpleng act na tayo po, yung bakuran natin, nililinis natin, di ba, tinatapon natin ng tama sa basurahan yung mga basura natin, ganyan, din sinesegregate natin. Nakakatulong na po tayo sa komunidad. Ayun. So, yung 4 na po na yun, pag nagagawa po natin yung lahat, no, meron tayong mental health na napapangalagaan natin yung kalusugang pangkaisipan natin. Pakisagot lang itong isang nag-text sa atin. Sige po. Ang tinatanong niya dito, ano daw ba ang dapat gawin kung yung anak niya na 4 years old, madalas niyang sinasabunutan yung sarili niya? Oo, mula kay Wena Menjola ng May Kawayan. Kung ito po ay hindi yung playful na ano lamang na parang pagsabunot, maaari po naman silang humingi po or maghingi ng advice, no, sa isang developmental pediatrician, maaari po, o kaya naman sa isang professional tulad ng psychologist, ganyan. Pwede po kayong tumawag para magtanong, no. Wala naman pong bayad pag tumawag po kayo. Hindi naman po namin kayo sisingilin pag tumawag po kayo. Maaari po kayong magtanong sa amin, sa aming tanggapan. And kung halimbawa po na hindi po sa inyo accessible, sa iba pong tanggapan, mga ospital, meron din po naman silang mga ganitong serbisyo. So, at ang ating advocacy lamang po, no, ipinapaalam natin na meron pong tulong, no, na nasa komunidad natin, no. Kaya lang minsan kasi parang feeling natin, 'di ba, parang hesitant tayong lumapit kasi hindi natin alam. So, yun dapat po. tumawag na lang itong nag-text. Yes, maaari po silang Oo, tumawag sa yan. aming tanggapan para po ma-address and para po kahit papaano masagot po yan ng aming mga professionals. Ayan. Sasagot po. Halimbawa naman, Miss Kim, kung pupunta, may bayad daw ba? Pag pumunta po, no, sa kanilang una pong pagpunta, wala naman po kasi silang babayaran kasi po i-assess muna po sila ng aming clinical assistant and aalamin po muna ano yung problema. Kasi hindi naman, yun, tulad ng sinabi ko po, hindi yung unang punta po ninyo, gamot na agad. Hindi po gano'n, no. Aalamin po natin saan po nagmula itong nararamdaman o yung ganitong behavior ng bata, 'di ba? Hanggang sa kanyang kapanganakan, hanggang bago pa nga po siyang pinagbubuntis. No, ni-review po itong history na to para po malaman kung saan po ba nagkaroon o saan to nagsimula, no, nagkaroon ng diferensya perhaps o dahilan ba to habang pinagbubuntis siya o dahil nung pagpapalaki may na-experience ba yung tao na nakaapekto, no, sa kanyang kalusugan pangkaisipan. So multifactorial po siya, hindi lamang yung bigla lang na baka may gamot para dito, no. So hindi po ganoon. So maaari po kayong tumawag para magtanong para Saan po number mas malaman, para mas malaman po nila yung situation nung kanilang kamag-anak. No, maaari po kayong tumawag sa 921-4958 at 921-4959. So Abay Julie, meron din tayong website. No, maaari niyo po kaming bisitahin sa www.pmha.org.ph. So, kung meron kayo katanong, may online form po doon. Mag-send lang po kayo sa amin ng tanong. Ayan. Maraming salamat Thank sa iyo. you. Yes, okay. So, maraming salamat din po sa pagkakataon na mai-present namin ngayon yung aming lecture forum. Oo, ayan. Yes. Sige, mga abay. Sana, doon sa nag-text sa atin, si Miss Mandiola at itong si Lito Fontanilla Fontanilla. ng La La Union. Union. Tawag na lang kayo ha sa PMHA. Babalik agad ang taong bahay, mga bay!
dyan lang kayo. Sama kayo sa pag-zumba.